Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin sina Silvano at Timoteo ay hindi. Oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin, at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Muli po, Martes na naman at tayong lahat ay magninilay-nilay. Lalo pa nga po ngayon pong araw na ito, ngayong linggong ito, ang ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal, mayroon pong lumabas na aklat. Ilang taon na rin po ang nakalipas. Ang title po ng libro ay Purpose Driven Life. Probably po, marami po sa atin ang nakabasa po noon o at least naging interesante para sa atin yun pong mga katagang Purpose Driven Life. Ang buod po nung aklat na ito, sinasabi na ang buhay po, pag ito ay walang purpose, ito ay parang walang direksyon. Wala po itong sigla. Wala po itong saya. Wala pong halaga kung hindi mo alam kung ano yung purpose. Kailangan para ikaw ay umusad sa iyong buhay, alam mo kung saan ka tutungo, alam mo kung ano ang gusto mo, at alam mo kung ano ang dapat at ang tama. Pero bago pa po yung aklat na ito, alam niyo, mayroon pong isang psychologist na noon pong World War II, siya po ay mayroong pag-aaral na ginawa. Katunayan, siya po ay gumawa ng isang napagandang aklat. Ito ay may kinalaman sa paghahangad ng tao na matupad niya ang purpose niya sa kanya pong buhay. Yung psychologist po, ang pangalan niya po ay si Viktor Frankl. Noon pong World War II,
siya po ay isa pong Hudyo at being a Jew, siya po ay isa dun sa mga hinuli at dinala dun sa concentration camp, dun sa Auschwitz. At doon po, pinahirapan po ang mga Hudyo, hindi po ba? At dahil nga po siya isang psychologist, isa rin po siyang doktor, siya po ay, habang andun siya, he was observing yung mga Hudyo. Sabi niya kasi, may mga Hudyo, bigla na lang tumutumba, at ayaw tumayo, at doon sa kailang kinahihigaan, namamatay. May mga Hudyo, sa umaga pagising, ay parang di na siya makatayo, at doon din, namamatay. Pero may mga Hudyo na araw-araw kahit anong hirap ng trabaho, kahit anong pahirap sa kanila, ginugutom sila, tumatayo, buhay na buhay, nagtatrabaho kahit nagaano po yung hirap. Kaya nga, he was asking, ano ang pagkakaiba? Bakit ganoon? Ano ang iniisip ng mga taong bigla na lang namamatay at ano ang iniisip ng mga taong lumalaban sa buhay? Sa kanyang pag-aaral, being a psychologist, he was talking with some people. Sabi niya, ikaw, kahit na ang hirap-hirap ng buhay dito sa concentration camp, bakit tumatayo ka pa din? Bakit na kahit alam mong pagising mo sa umaga, papahirapan ka, gugutumin ka, hihiyain ka, huhubaran ka kung anong paman ang gagawin sa iyo, bakit tumatayo ka pa din? Yun po yung kanyang tanong sa kanyang kapwa Hudyo na kahit na ang hirap-hirap ng buhay doon sa kampo, tumatayo pa din, hindi pa rin sumusuko. Hindi gaya ng ibang mga Hudyo na tumutumba at doon na lang sila namatay. Sumusuko na sa buhay. Isa pong sa mga Hudyong na interview niya ang sabi, alam mo kung bakit ako tumatayo kahit na ang hirap-hirap ng buhay dito sa loob ng kampo. Ang dahilan, mayroong sa akin naghihintay sa labas. Yung aking nanay, hinihintay ako. Wala sila dito sa kampo at ako'y masayang-masaya. Pero alam ko, hinihintay nila ako. Kaya kailangan kong mabuhay. Kailangan nila akong makita. Meron namang isa, ang sabi ay ganito, meron akong kapatid na mayroong kapansanan. Kailangan niya ako. Awa ng Diyos, wala rin siya sa loob ng kampo. Hindi siya nahuli. Pero ako na lang ang inaasahan niya. Kailangan kong mabuhay. I have to survive. And these people, they know their purpose. Alam po nila yung kailang direksyon. Kaya nga kahit anong hirap sa buhay, kahit anong hirap ng kailang pagdadaanan doon sa kampo, tumatayo pa rin sila. Gumigising pa rin sila. Dahil alam nila may kailangan silang gawin. May mga naghihintay sa kanila. Mga minamahal na kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayon pong araw na ito po ang bili ng Panginoon sa atin. Ano ba ang purpose ng buhay mo? Ano ba ang direksyon ng buhay mo? Pag wala kang direksyon sa buhay, malamang nga, bukas, makalawa, paggising mo sa umaga, baka tamadin ka na. Wala ka ng dahilan para tumayo. Wala ka ng dahilan para magtrabaho o gumawa ng mga bagay-bagay. Parang wala ka ng pagsusumikap o pagpupursigi, lalo pa nga pag medyo mahirap na ang buhay. May problema, kulang sa pera, may sakit o may karamdaman, may konting away-away, malamang susuko ka na. Ang dahilan, maaring kulang ka o hindi mo alam o hindi klaro sa iyo ang iyong purpose. Kung kaya nga po, ngayon pong araw na ito, the Lord makes clear what is our purpose as Christians. Ang sabi niya, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Ikaw ang liwanag ng mundo. O kayo, mga Kristiyano, mga tagasunod ko, sabi ni Kristo. Kayo ang liwanag ng mundo, ang asin ng mundo. Ibig sabihin po, bilang liwanag ng mundo, mission ninyo ang ipahayag ang mabuting balita, ang magbigay ng pag-asa, ang magsabi sa mga taong mahal na mahal sila ng Ama, at ang Ama handa silang patawarin pag sila ay magbalik loob. You are the light of the world. Give hope to the people. Ituro ninyo ang lahat ng aking mga turo at bilin sa inyo. Ikalawa, you are the salt of the earth. Ibig sabihin po, yung lahat ng turo natin, yung lahat ng ating pinapaniwalaan, kailangan may lasa yan. Hindi maaring hanggang salita ka lang dito, sabihin mo, ako'y Kristiyano. Kailangan magpakabait tayo. Kailangan magpatawad tayo. Pero yung ating pagkasabuhay, walang lasa. Walang alat, ika nga. Kaya kailangan bigyan natin ng lasa yung pong ating mga itnuturo o mga sinasabi.
isabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, ating pong pagnilay-nilayan. Bakit nga po ba tayo gumigising? Bakit ba natin kailangang tiisin, paghirapan, o bakit kailangang magsakripisyo sa buhay? What is our purpose in life? Ang sabi po nung pong psychologist kanina, si Viktor Frankl, ang tao pong hindi alam ang kanyang desisyon, ang dahilan o ang purpose ng kanyang pag-iral, ito po ang mga taong madaling susuko. Madali po itong mawalan ng pag-asa at panghinaan ng loob. Nawa po, ngayon pong araw na ito, tayong lahat ay muli mapaalahanan what is our purpose as Christians. Tayo po ang ilaw at asin ng sanlibutan. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Martes.